Good evening, everyone. This is Mitch, and our topic for tonight is about God's presence gives us special protection. So, and our verse is from the book of 1 Samuel, verse 18, verse 14. And everything he did, he had great success because the Lord was with him. So, sa Tagalog version po, nagtagumpay si David sa lahat ng ginagawa niya dahil kasama niya ang Panginoon. So, sa verse na to, ibang-iba talaga kapag ka may presence of God, and it makes all us difference. Kasi kapag wala ang presensya ng Diyos sa atin, magtagumpay man tayo, merong kulang, merong kawagan na kapag magtagumpay man tayo sa mga ninanais natin, ibang katagumpayan ang mararanasan natin because all of us strives for success in all our areas of our lives. So, hanapin natin ang Panginoon sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Kung saan nais nating magtagumpay. Kasi ibibigay niya sa atin ang tagumpay na yan kapag namuhay tayo sa kalooban niya. So, the Lord's presence gives us success and protection. So, ang background ng verse na ito ay tungkol kay David na tinalo niya si Goliath. Dahil itong si Goliath isang higante at walang nakakatalo sa kanya, walang nakakalaban sa buong bayan ng Israel or sa lahat ng kasundaluhan laban kay Goliath. Pero itong si David, hindi naman siya sundalo. Wala naman siyang armor o sandata na ang tanging meron lang siya ay tirador. Pero tinalo niya si Goliath. Walang ibang sandata si David, kundi yung tirador. Kaya, at walang ibang sandata. At ang tanging presensya ng Lord lamang ang meron siya. So, ang presensya ng Lord ang nagbibigay sa atin ng katagumpayan. So, nang matalo ni David si Goliath at napagtagumpayan niya ang lahat ng pinagawa sa kanya ni Saul, ginawa siya nitong pinuno ng buong hukbo. So, nung pauwi na siya sa Israelita, matapos niyang mapatay si Goliath, sinalubong si David ng mga babaeng ang mga babae ito ay sumasayaw ng may tambourine at ng alpa, at ang kinakanta nila ng mga babae ay patungkol sa libo-libo ang napatay ni David, at kay Saul naman ang napatay ni Saul ay libo-libo, bagamat ang napatay ni David ay tig sa 10,000. So, nagalit si Saul nang mapakinggan niya ang mga inaawit ng mga babae. At dahil, bakit sinasabing inaawit nila na ang napatay ni David ay tig sa 10,000, samantalang sa kanya ay tig libo-libo lang. So, nagkaroon siya ng inggit. Naisip niya na si David ay kulang na lang na kilalaning hari ng mga babaeng ito. Kaya mula noon, pinagsilosan ni Saul si David. Kaya't binabantayan niya lahat ng kilos ni David, ang tungkol kay David. Kaya't maraming beses na pinagtangkaan ni Saul si David
dahil sa pagselos nito, kaya kinabukasan, pinasukan si Saul ng masamang espiritu na pinadala ng Diyos at umasa siya parang baliw sa loob ng kanilang bahay. Tumutugtog si David ng alpa at may hawak na sibat si Saul at 2 beses niyang sinibat si David at balak niya itong idikit sa dingding, ngunit nakailag si David at nakatakas. So, dahil nasa presensya niya ang Panginoon, naging naiiwasan niya ito na kahit ano man ang gawin ni Saul kay David, ito ay napagtatagumpayan ng David. Dahil nasa presensya niya ang Lord. So, nung nalaman ni Saul na pinapatnubayan siya ng Panginoon, si David, nakita niya kung gaano kamahal ng anak niyang si Michal, si David, ay nandiyan ibinigay niya kay David ang anak niya si Michal para lang maging asawa ni David. So, lalo pa nga siyang natakot kay David kasi pinapatnubayan si David ng Panginoon at itinuring niyang kaaway si David habang buhay. Kaya sa atin din, kung lagi natin kasama ang Diyos, laging niya tayong papaburahan. Papaburahan niya tayo, puprotektahan niya tayo, at walang makakagawang ng masama sa'yo at walang makakapagpabagsak sa'yo kapag binibigyan ka ng Diyos at binibigyan ka ng Diyos ng katagumpayan. So, lahat naman tayo gusto maging successful. Kailangan we put our hope in God and surrender Him our worries to our God. So, yun po yung teaching ng verse na ito. Kaya, lagi po tayo magbasa ng Biblia para malaman natin yung wisdom ng Lord. So, yun lamang po. God bless tayo.